pagsisikap para isulong ang mga technology innovation ng Department of Science and Technology at iba pang mga programa nito, ating tatalakayin kasama si DOST Secretary Renato Solidum. Secretary, good afternoon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Sir, unahin ko na itong nakaraang linggo ay nagbunyi ang bansa sa pag-angat ng ranggo ng Pilipinas. Mula sa ika-59 ay naging ika-numbers 56 na po sa Global Innovation Index 2023. Secretary Solidum, ano po ang GII o yung Global Innovation Index at anong implikasyon ng pag-angat ng ranggo ng bansa sa listahang ito? Ang Global Innovation Index ay isang panukat na kinukumpara ang iba't ibang bansa sa paggamit ng siyensya, teknolohiya at inobasyon para naman mapalago ang ekonomiya ng isang bansa. At kapag titingnan po natin ang mga mayayaman at maunlad na bansa, talagang gumamit po sila ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. At kami nga ay nagsusumikap na lalo pang tumaas ang ranking ng ating bansa pagdating sa Global Innovation Index. At ang opisina po ng United Nations na talagang nakaatas upang taon-taon gawin ito, itong World Intellectual Property Organization. Mula po sa Global Innovation Index 2023, ilang bansa, Secretary, ba ang sinusukat nitong index na ito? May 132 po na economies ang sinusukat po sa Global Innovation Index ngayong 2023. Secretary Solidum, can you explain ano po ang kahalagahan ng innovation sa pagiging maunlad ng isang bansa? Ang mga bansa na maunlad ay nag-iisip ng mga solusyon upang malagpasan nila yung mga problema. Nandyan po yung problema ng komersyo, problema sa pagkain, no? Nandyan yung mga climate change na nakaka-apekto din sa ekonomiya at siyempre yung problema kapag nagkakaroon ng competition all over, kailangang maungusan mo ang iba para naman yung export possibilities ng isang bansa ay mapaunlad. At kung titingnan natin ang ating bansa nga ay mataas ang rangko doon sa tinatawag nating knowledge and innovation input, kung saan yung mga export natin ay talagang high-tech. No? Pangalawa po, sa high-tech export sa Pilipinas at nangunguna tayo sa creative goods export. Pero kailangan pa nating paigtingin ang ating technology commercialization upang lalo pang tumaas ito. Yung business sophistication, ito po yung mga negosyo na gumagamit ng research and development ay tumataas din. Kasi kapag ginamitan ng siyensya at teknolohiya, ang proseso ng isang negosyo, tsakikita at ang mga industriya ay umaarangkada. At yung market sophistication naman, mataas din tayo. Ibig sabihin, marami namang investments ang pumapasok sa ating bansa para lalong lumago ang ating ekonomiya. Opo. So, Secretary, para lang po malaman ng ating mga kababayan yung proseso nitong pagsusukat, paano po yung pagsusukat na ginagawa para malaman ang pag-aasenso ng ating bansa sa usapin ng innovation? Meron pong 80 indicators na ginagamit ang World Intellectual Property Organization at nagbibigay po tayo ng updates regularly. Yung ibang mga informasyon ay taon-taon, yung iba naman ay mga 2 o 3 taon. Out of the 80 indicators, kinukumpara po ang bawat mga bansa. Siyempre, makikita po rin natin kung saan tayo dapat lalo pang mag-improve at saan tayo malakas. At ang isang nakita nga natin, ay kailangan pa nating hikayatin na mas maraming tao ang pumasok sa siyensya at teknolohiya at yan po ay talagang pumapasok ng interest pagdating sa primary, secondary at tertiary education. Ang bansang Pilipinas ay isa lamang po sa mga developing countries. Paano po tayo nagkaroon ng magandang marka sa listahang ito? Mula 59 ay tumaas ang ating ranggo sa 56. Mataas na po tayo sa mga outputs po ng ating mga industriya tulad po ng mga exports sa electronics at creative arts. Pero sa DOST po kasi ang ating pagbabagong ginawa magmula last year ay pumunterya tayo ng mga teknolohiya na makakapagbigay ng mas maraming trabaho at magkaroon ng
pagtaas ang produksyon ng mga ating mga enterprises o mga businesses. At ang programa po natin ay tinatawag nating wealth creation sa pamamagitan po ng pagpupursige na mai-commercialize ang mga technologies na na-develop ng DOST. Pangalawa, siyempre, yung pagpapatuloy ng ating malaking human resource capacity development program. At ang isa na rito yung Balik Scientist program na kung saan yung mga Pilipino o may dugong Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa ay pwedeng bumalik panandalian o permanently dito sa ating bansa upang makatulong sa pagpuproduce ng mga technologies o di kaya ay tulungan ang mga universities na ma-improve ang kanilang research and development. Kumbaga, kailangan ng maraming scientista at inhinyero na talagang magde-devote ng time for research and development at magamit ito ng tama o ma-commercialize para mas marami ang makinabang. Okay. Bukod pa po rito, Secretary, ano pa po ang mga programa ng DOST para matulungan naman ang mga lokal na kumpanya sa ating bansa? Marami po tayong ginagawa. Ang science and technology ay inclusive. So meron po tayong tulong sa mga micro, small, medium enterprises. Nagbibigay po tayo ng financial assistance upang maka-procure tayo ng technologies upang ma-improve yung kanilang mga businesses. Kaya sila ay talagang kumikita. Maliban doon sa ating mga inventor o di kaya ay mga researcher o di kaya mga ICT developer, mga apps, meron po tayong tinatawag na startup grants na kung saan nagbibigay po tayo ng assistance upang magkaroon pa ng dagdag na research and development para ma-commercialize ang kanilang mga produkto. Meron din tayo sa mga universities, technology business incubation, na kung saan yung kanilang mga idea o di kaya ay micro, small, and medium enterprises na available sa community ay matulungan upang lalong mapalago. At ang pinakahuli, meron na po tayong pagsusulong na magtayo sa mga state university colleges ng tinatawag nating Knowledge, Innovation, and Science and Technology Ecozones sa pakipagtulungan ng PEZA at DOST upang masigurado na yung international and local businesses ay pwedeng mag-settle doon sa mga university na magsusupply naman ng mga scientists and engineers. At sa tingin natin kung ito ay talagang mangyari buong Pilipinas, mas marami pang Pilipino ang papasok sa larangan ng science, technology, engineering, and mathematics kasi makikita nila na may check na silang trabaho pagka-graduate. Sir, meron po tayong tanong mula kay Rod Lagusad ng PTV. Nasaan na ang gobyerno pagdating sa pagsuporta sa mga inventions or innovations na nabubuo ng ating mga scientists pagdating po sa promotion at commercialization nito? Tama po kayo. Unang-una, ang isang tulong po na ginagawa natin ay pre-commercialization assistance na lalong mapulido ang mga ideya nila at yung mga produkto. At pagkatapos noon, meron tayong tulong din para sa financing ng kanilang mga produkto upang ma-commercialize. Maliban doon, nabanggit ko na rin kanina yung mga startup grants at yung mga meron ng mga companies na may idea, may capability na magkaroon ng research pero kulang ang kanilang puhunan para mag-procure ng mga equipment, nagbibigay din ng gobyerno ng tulong. Yung iba namang mga kumpanya na talagang walang capacity to do research, meron po kaming tinatawag na programa na pinapartner po namin sila sa mga research institutions at silang mag-uusap. Bibigay po tayo ng funding, 70% sa research institution, 30% naman kanila, at yung kanilang mga problema ay bibigyan ng solusyon out of the research. So marami po tayong iba't ibang sektor ng tulong. Meron din po tayong tulong kanina sa mga small enterprises. Meron din po tayo sa ating mga kababayan na OFW na kung gustong bumalik na sa Pilipinas at gagamit ng teknolohiya, magpa-partner po tayo, bibigyan sila ng training, magkakaroon po ng proposal making, titingnan namin kung talagang kikita yan, and then kung maging positibo, ay 50-50 po ang ating binibigay na tulong. 50 sa kanila, 50% naman ang sa DOST. Sunod po na tanong ni Rod Lagusad, Secretary, kumusta raw ang suporta ng gobyerno sa pagpondo raw ng mga research? Paano po yung ginagawa ninyong prioritization dito?
Una-una, ang ating pong pondo sa Department of Science and Technology ay incrementally ay tumaas po, no? At ang ating research and development funding ay tumaas din. Ang prioritization naman po na ating ginawa ay angkop po sa programa ng ating kasalukuyang administrasyon at ito po ay nakatuon sa 4 na strategic thrust. Una ay magkaroon ng kita, magkaroon ng creation of wealth. Pangalawa, itong creation of wealth ay maprotektahan sa pamamagitan ng climate and disaster resilience kasi yung kabuhayan, yung mga negosyo at economic gains ay pwede pong mawala kapag nagkaroon ng effect ng mga epekto ang mga natural hazards at climate change. Pangatlo, at ang isang importante din na kailangan natin ay maging malusog ang ating mga kababayan. So may health, security, research and development po tayo, mga teknolohiya upang maiparating ang serbisyo patungkol sa kalusugan sa ating mga kababayan tulad po ng telehealth program, pagkakaroon po ng technologies upang magkaroon ng access sa pagkain, malinis na tubig, sapat na pabahay at shelter. Lahat po yan ay technology. At syempre, yung pang-apat, karamihan po ng ating livelihood ay galing sa natural resources, ang raw materials. Kaya meron po tayong sustainability program na sinusuportahan upang mapangalagaan po ang raw material resources natin para sa ating ekonomiya. Out of those strategic pillars ay meron po tayong 11 major programs ng DOST at lahat po yan ay interconnected din sa ibang departamento ng pamahalaan. Okay. Follow-up question po, Secretary, mula din kay Rod Lagusad. Kaugnay ng lunduyan ang culminating activity ng Call for Proposals ng DOST TAPI para sa mga invention, innovation at technopreneurship programs. Gaano po ba kahalaga itong programang ito? Itong programang ito ay gagawin ngayong hapon upang maipakita natin sa ating mga inventor yung tulong na binibigay ng Department of Science and Technology ng gobyerno through the Technology Application and Promotion Institute. Ito pong TAPI ay talagang nakatutok yan sa mga inventors, researchers na gustong mag-commercialize ng kanilang invention o di kaya ay magkaroon ng financing. At dito po natin din ipapakita sa mga interesadong mga inventor o researcher na gumamit ng tulong ng gobyerno anong mga proseso ang gagawin. Siyempre, pinipili natin yung sa tingin namin ay talagang mas siguradong epektibo at kikita po ang mga invensyon na binibigyan natin ng pondo. Yung hindi pa naman sigurado, pwede pa nating bigyan ng dagdag na tulong upang ma-improve ang kanilang mga produkto. Secretary, pwede niyo po ba kaming bigyan ng isang example ng isang produkto na natulungan ng DOST at naging commercialized, no, at naging matagumpay? Example lang po, during the COVID-19 pandemic, nagkaroon po tayo ng paghihirap para magkaroon tayo ng testing, like COVID-19 testing. At ito pong tinulungan natin sa pag-produce ng dengue test kit. Si Dr. Raul Distura ng UP Manila at National Institutes of Health ay nirepurpose po niya yung dengue test kit at naging RT-PCR. At yung pong kanyang kumpanya na spin-off ay yung Manila Health Tech Company. Siyempre, marami pang iba po dyan na recently ay lumabas tulad po ng mga biomedical apparatus o di kaya ay mga medicine. Ilan lang po yan sa ating mga natulungan at yung iba pa ay mas maganda na matulungan po ng mga investors kasi pagdating po sa electronic transport, marami na po tayong pilots, may mga electric tricycle, may electric jeepneys na po tayo, meron po tayong electric boat. Susubukan po namin na i-convert yung mga buses into electric buses at ang isa pang proyekto natin ay mag-develop tayo ng electric ferry boat na magagamit sa Pasig River para talagang sa tingin namin magagamit ng ating mga kababayan at mas maging malinis ang ating kapaligiran.
Exciting yung mga electric ferry boat at mga kung ano-anong electric modes of transportation na yan, Secretary. Ha? Sana makover rin natin at maipakita Tama. yung mga actual na mga vehicles na ito pag nandyan na. So sir, mensahe at paalala nyo na lang po sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok sa ating mga programa ngayon dyan sa DOST. Sa ating mga kababayan, ang paggamit ng siyensya at teknolohiya ay magiging daan natin sa isang maunlad at maayos na mga pamayanan at ng ating bansa. Kasi sa ating mga programa at aking pag-iikot, ang mga natulungan nating mga kababayan ay tuwan-tuwa. Kasi nga sa siyensya at teknolohiya, negosyo nila kumikita. Sa siyensya at teknolohiya, sa mga industriya na talagang natulungan natin, umaarangkada ang kanilang industriya. At siyempre, pagdating sa kalusugan, sumisigla. Kaya importante po sa ating mga kababayan na pumasok sa larangan ng science and technology at makipagtulungan, makipag-ugnayan sa DOST kung meron po silang gustong tulong mula sa DOST para sa kanilang negosyo, sa kanilang mga research. Nandito po kami upang mabigyan kayo ng tulong. Maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Renato Solidum mula sa Department of Science and Technology.